Kasi ang gusto ko sa burger, pag kumain ako, yung malalaki. Tapos po yung mga sauce niya naglalawa po. Ito niyata ang pinakasulit at pinakamasarap na malahalimaw na overload hamburger dito sa Tondo. O na naghahain ng overloaded na burger, overloaded na quesadilla, So, di ko alam kung paano kakainin kasi super overload. overloaded na burrito na budget friendly pero hindi tinipid sa laman at sa sarap. Kitang-kita mo ang pagka-juicy ng karne. Ito yung klase ng burger na hindi mo isiping nasa street stall lang dahil pang malakas. Sabi niya, halimaw na burger dito sa Tondo. Grabe oh. Halimaw. For as low as 135 pesos lang, Ito na yata yung burger na natagpuan ko. Sobrang angkop para sa akin na madalas nagpo-food trip ng madaling araw. Di mo nga alam paano mo kakainin to eh. Si Kalulu nga nag-lockjaw eh. sa laki nga ng mga burger nila rito, si Kalulu naglaki yung panga. So may bago po kaming menu ngayon na tinatawag naming SBD, which is SpongeBob. SpongeBob. Ano na? Nalito ko, sorry. Mano na nga may, ano? Bali ako po si Flory, asawa ko po si Arvin. Ako po si Damulag Bites. Kami po yung may-ari po ng FT Bites. Negosyante po, vlogger ng Tondo. Matatagpuan po kami dito sa 1763C, Dandan, Tondo, Corner, Yanko Street, Tondo, Manila. Nagbubukas po kami ng 5 p.m. hanggang 3 a.m. ng madaling araw po, everyday po. Ang mga bestseller po namin ay Wagyu Tower Deluxe, Wagyu Bacon Aloha, at yung isa naming burritos na Chunky Beef Quesadilla. Ang Wagyu Tower Deluxe po ay nagkakahalaga lang ng 250 pesos, may 3 patty, may 3 cheese, may 3 bacon, at iba't ibang klase po ng mga sauces. Yung mga sauce po natin, lahat po yan homemade. Hanggat tayo yung mga sa huling kagat nyo po, igaganon nyo na po yung mga sauce. So may bago po kaming menu na tinatawag namin na SHBD na Sponge Burger Deluxe. Meron din po kaming rib na rib eye burger, bacon ham egg burger. Ang Wagyu Aloha naman po namin ay nagkakahalaga lang ng 150 pesos. May pineapple, may malaking patty, at may bacon, at may melted cheese, at iba't ibang klaseng sauces. Ang presyo po ng beb natin is 189. Ang SHBD naman po is 175. Ang Crispy Chicken Tower Deluxe po namin ay nagkakahalaga lang po ng 210 pesos na may 2 chicken, na may gulay, Lettuce, onion. kamatis. Ang lettuce po namin ang ginamit namin is romaine Mas masarap po siya sa kasi sa lettuce eh. Mas malutong siya. para po may crunchiness siya. Meron din po kaming option na pwede nyo pong i-upgrade yung cheese natin into mozzarella. Mag-a-add lang po kayo ng 40 pesos. Actually, lahat naman po ng burger natin, pwede nyo pong i-request ng mozzarella siya. Kasi bilang customer, gusto ko talaga pagka kumain ako yung sulit, quality yung pinaka-patty, saka juicy. Mahilig kaming kumain ni Mrs. sa iba-ibang lugar, tas hanggat sa naisipan na rin namin magtinda ng mga ganyan. Kung titikman nyo po yung burger namin, sa bawat kagat, iba-iba po yung lasa nun. Dahil magko-complement po yung 4 namin na sauces. Ako po lahat ng nagtitimpla ng sauce ng mga ginagawa po namin. Tartar sauce, Thousand Islands. Then, meron din po tayong cheese sauce. At saka po yung pang-blend po sa lahat is yung honey natin. Yun po yung secret sauce natin na Damulag sauce. Yung mga gusto po kasi namin laging kinakain, ginawa na namin tinda. Kaya nabuo po yung FT Bites. Kaya yung buong pangalan po talaga, FT Bites by Arvin's FD Manila.
Ayun, magandang tanong po yun kasi dati itong business ko na to talagang tinayo ko siya ng 2020. Actually, masyado kasi ako naghangad kasi nung nagsisimula ako magnegosyo, kami lang dalawa ni Mrs. Naisipan po namin magtayo ng chocolate store. Hanggat sa na-down po ulit kami. Kaya naiyak ako. Minsan nakakalimot tayo, palagi. Kasi ang alam ko lang nun, mag-inom dito, manigarilyo kung saan-saan. Mag-enjoy. Di naman din ako nag-aaral ng culinary, wala rin akong kaalam-alam. Tamad nga po ako magluto Parang lagi akong fail, lagi akong tinatamad. Parang wala ako sa wisyong diretsong magnegosyo, maghanap buhay. I-enjoy mo palagi yung gusto mo. Wala kang pakialam. Tatawagin mo lang siya kapag walang-wala ka na. Sa bangketa na po kami ng Divisoria natutulog. Wala naman talaga kami kahit noon pa man talagang titinda kami sa Divisoria ng kung ano-ano. Kami mag-asawa. Mga souvenir, mga ganyan. Hanggat sa na-down po ulit kami. Nagsimula po kami ng 2020 po at nagsarado po kami at binuhay po namin itong 2025 po. Siguro nung nakakaramdam na ako ng ganun, nito nalaman ko na ito na sabi ko. Kaya nung nagbalik loob po ako sa Diyos, ito na yung talagang binigay niya sa akin. Hanggat sa ayun na po, mayroon pong taon tumulong sa akin na kapatid. Nagdire-diretso, online delivery at kung saan-saan pa talaga. Kaya ako palagi ko sinasabi kung kalooban ng Diyos na ibigay sa akin, kung kalooban ba niya. Kung para sa akin talaga to. Ayun, sinurrender ko po ang buhay ko sa Diyos. Kaya siguro po pinagkalooban po niya ako ng ganitong negosyo. Nagbalik loob po ako sa Kanya. Nakilala ko po yung tunay na araw. Siguro ito na po yung way na pinapakita niya sa akin. Kaya naitayo po namin ulit tong burgeran. Siguro, nung nagbalik loob ako sa kanya, kinaloob niya sa akin, ibigay yung mga ganitong kaalaman. Unang-una, antiwala ko kasi sa Diyos talaga. Nung binuksan po namin, naglabas po kami ng iba't ibang klase ng burger. Hanggat sa na, nagulat din po ako na hindi ko expect na ganun karami yung tao pupunta lagi, araw-araw. Ako po si Arvin Santiago, 32 years old. Isa sa may-ari po ng FT Bites dito sa Tondo. At ito ang aking kwento.
lahat ng tiwala nyo sa Diyos, bigay nyo lahat. Wala naman ibang gagawa niya, siya lang eh. Kaya mas pili natin lagi maging mabuti. Yung in-order namin is yung Wagyu cheeseburger tsaka yung Majin Buu Wagyu Deluxe. Juicy, tapos Sarap tsaka nakakabusog din. Ganun. Ayun, nagugulat po sila pag mag-order sila, makikita nila sa menu is walang cheese saka bacon sa ibabaw. Parang may secret menu po na binibigay kami. Pero pagka diniliver na sa amin, pero ng bacon saka cheese, nagtataka sila. Baka raw may hidden charges. Sabi ko, hindi po, ganun po talaga ang ginawa namin. Talagang sinadya po ng FT Bites yun para mas magustuhan nila na super overload talaga yung tinitinda namin. Opo, kasi sobrang sarap po. Sulit na po. Sobrang mura pa. Tsaka madami na siya. Dami na din. Sharing. Nasabi nila, sa tagal daw nilang naghahanap ng burger dito sa Tondo, nag-iisa lang daw po dito sa Dandanyangco na natikman nila yung quality burger na talaga namang nasa mall na inilabas sa streets. Pag kumukuha po kasi kami ng mga beef, marami na po kami kung kumuha para po yung costing po namin na ibababa pa po namin, naaabot kaya ng mga tao. Yung recipe po kasi yan, actually, hindi, pinag-aralan ko lang din po talaga eh. Ilang beses ko siyang pinag-mix hanggat sa makuha ko yung panlasang Pinoy, magustuhan nila. Nag-experiment po ako ng mga sauce na pinagsama-sama ko sa isang tinapay. Ito niyata ang pinakasulit at pinakamasarap na malahalimaw na overload hamburger dito sa Tondo. O na naghahain ng overloaded na burger, overloaded na quesadilla, So, di ko alam kung paano kakainin kasi super overload. overloaded na burrito na budget friendly pero hindi tinipid sa laman at sa sarap. Kitang-kita mo ang pagka-juicy ng karne. Ito yung klase ng burger na hindi mo isiping nasa street stall lang dahil pang malakasan. Grabe oh. Halimaw. For as low as 135 pesos lang. Ito na yata yung burger na natagpuan ko. Sobrang angkop para sa akin na madalas nagpo-food trip ng madaling araw. Di mo nga alam paano mo kakainin to eh. Si Kalulu nga nag-lockjaw eh. Sa laki nga ng mga burger nila rito, si Kalulu naglaki yung panga. So, iniimbatahan po namin kayo na tikman ang aming Burger Creations Overload dito po sa FT Bites by Arvin's FD Manila. Ayun, maraming salamat sa mga tumatangkilik sa amin at sa mga bumabalik na customer. Huwag sana kayong magsawa na laging kainan kami. At syempre, maraming salamat din sa kapatid kong bunso na kahit makulit, binigyan ako ng idea kung paano magkaroon ng ganitong negosyo. Sa bawat umaga na dahan-dahang tumarating, may mga taong tahimik lang pero laging gumigising. Bitbit ang pagod, pawis at dasal, umaasang bukas ay mas gagaan ang bawat hakbang. May apoy sa puso kahit mahina ang ilaw. Yung siyempre, yung asawa ko rin na laging nakasuporta sa akin sa likod. Kahit nagtatalo kami na ayaw niya, sinuportahan niya po ako. Tila karaniwan, may himalang unti-unting nahuhubog sa tiyagat tapang. Si kapatid kong si Leira Santiago, maraming salamat sa mga idea binigay mo sa akin na magkaroon tayo ng ganitong burgeran sa Tondo. Babangon lang, hindi man madali ang daan, may dahilan ang bawat laban. Tignan mo ngayon, sobrang dami na kumakain sa atin. Mga kwento sa likod ng sarap, pagkain na may dalang inspirasyon. Pinangarap din na po talaga yun na magkaroon kami ng ganyan na
kainan po talaga. pangarap, may pag-asang muling bumabangon. Hindi titig Proud kami na magkaroon kami ng ganitong negosyo po dito sa Tondo. beses pang madapa ngayon. Sa bawat hapag, sa bawat puso, may lakas para Ayun, at syempre maraming salamat po sa Diyos talaga. Sa Kanya po talaga ang karangan at kapurihan. may kabutihan, hindi laging napapansin. Ayun po, yung mga burger po namin, pangalan ng kapatid ko yan talaga. Tapos yung bunso kong kapatid, nilagay ko sila sa menu para maalala ko palagi na bakit nag-umpisa itong FT Bites. So, basta may tiyaga, may tapang, may bukas na naghihintay sa'yo. Mga kwento sa likod ng sarap, pagkain na may dalang inspirasyon. Love Filipino food and the stories behind it? Subscribe now for more inspiring Filipino food stories.